Ayan. Hello po, good evening everyone. Magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi. Hello, 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 good evening. Ayan. Magandang gabi po, magandang gabi, magandang gabi. Kumusta po ang lahat? Kumusta po ang lahat? Ayan. Pa-share po ako ng live natin mga ma'am sir. Pa-share po ako ng live natin. Ayan. Hello po, good evening po, good evening, good evening. Ayan. Magandang gabi po, magandang gabi sa lahat. Magandang gabi, magandang gabi. Ayan. Ano po, pa-share pa po ng live natin mga ma'am sir. Pa-share po, pa-share, share, share. Ayan, pa-share-share po ng live natin po mga ma'am sir. Ayan, thank you so much, thank you so much, thank you so much. Good evening po, good evening, good evening. Ayan, sige po, pa-share pa po mga ma'am sir. We'll start in a few minutes. Ayan, sige, 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 sige. Yan. Hello po, good evening everyone. Magandang gabi. Kumusta po? Kumusta po ang lahat? Kumusta ang lahat? Ayan. Okay, sige. Start na tayo mga ma'am sir. Start na tayo. Start. Audible po ba si Teacher Seppi? Pa-comment pa ako ng 1 dyan sa chat box. Pa-comment pa ako ng 1 dyan sa chat box po kung audible si Teacher Seppi. Ayan. Hello po. Good evening everyone. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi. Ayan. Audible po ba si Teacher Seppi? Pa-comment pa ako ng 1. Pa-comment ako ng 1 mga ma'am sir. Pa-comment ako ng 1. Ayan, sige. Start na tayo. Start na tayo. Pa-comment ako ng 1 mga ma'am sir. Check ko lang po. Check ko lang po kung ano, audible si Teacher Seppi. Ayan. Sige, 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 sige.
Okay, sige. Ayun. Okay, sige po mga ma'am sir. Unang tanong natin tanong. Unang tanong natin tonight, ayan. Modern taxonomy is to Carol Linnaeus or Carolus Linnaeus as ancient taxonomy is to ayan. O anong ano natin diyan mga ma'am sir? Plato, Sophocles, Socrates or Aristotle. Ayan. Yes po. So first question natin, ang tamang sagot natin diyan of course mga ma'am sir is ayan, letter D tayo. Of course. Ilang ano, ilang kingdoms yung ano, yung unang ano natin. I mean sa ancient taxonomy, ilang kingdoms meron at ano yung mga kingdoms na yun? Sige nga. Pa-comment diyan sa chat box mga ma'am sir. Pa-comment sa chat box, pa-comment sa chat box. Ilang kingdoms yung kay Aristotle? Ilang kingdoms ngayon sa modern taxonomy, mayroon tayong 5 kingdoms, right? We have the Plantae, Animalia, ayan, Fungi, Monera, Protista, ayan. Sige nga, ilan? Okay, so dalawa lang yung ano niya before mga ma'am sir, Animalia, dalawa lang po yan sila. Animalia and Plantae lang po ang I mean kingdoms during his time, okay? Ayan, pa-screenshot tayo mga ma'am sir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next po, my grandmother is blank lady I have ever known. An extremely calm lady, a calm lady, calmer lady, or the calmest lady I have ever known. Ayan, ang sagot natin dito, anong sagot natin dito mga ma'am sir? Ayan, hello po. Good evening everyone. Magandang gabi, magandang gabi. Pa-share po ng live natin mga ma'am sir. Pa-share pa po, pa-share pa po. Ayan, sa mga gustong sumali ha sa March 2026 let review natin sa TCRC. Ayan, naka 50% discount pa rin po kami mga ma'am sir. Na-extended po yung 50% discount namin. Kaya message niyo po ako sa mga gustong sumali. Okay, ayan. So umpisa bukas, daily na po yung sessions natin. Daily na po, daily ang sessions natin, evening sessions tayo. Kaya sa mga gustong sumali, 50% discount po tayo ngayon. Okay? Ayan. Sige. Next. Okay. Ayan. O, 'di ba? Dito tayo mga ma'am sir. Ito yung sinasabi diyan. Okay, I have ever known. So since the time the speaker was born up until now. So ilan na yung mga ladies yung ano niya, tawag nito, ilang ladies na yung na-meet niya, sobrang dami na, 'di ba? So we say, 'pag more than 2 na 'yan mga ma'am sir, the calmest lady tayo, okay? Letter D tayo diyan, ha? Ayan, letter D tayo. A calm is, you're just telling something about the lady, okay? But it says here, I have ever known. So since the time the speaker was born up until now, okay? So sobrang dami na yung na-meet niyang ladies, o, 'di ba? And yung grandmother niya is the calmest one, okay? Ayan, screenshot tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, next tayo. Oy, ayan, naka 50% discount tayo mga ma'am sir ha, 50% discount. Early bird promo po 'yan, mag-end na po 'yan sa November 20 po. Kaya message niyo po ako, umpisa bukas, daily na po tayo. Daily tayo, 6 to 8 PM po 'yan, okay? 6 to 8 PM po ang sessions natin. Kaya message niyo po ako sa mga gustong sumali, okay? Ayan, naka 50% discount tayo mga ma'am sir. Daily coaching na po 'yan, umpisa bukas, free weekly mock boards po, free boards of course, babaon blessings kasama na po diyan. All in na po 'yan, okay? Kaya message niyo lang po ako. Next tayo, next question, what is the amount due on 12,000 pesos after adding the annual interest of 880 for 3 years? Ayan. O how much po? How much po? This is just basic ratio and proportion question. Ano ang sagot natin dito mga ma'am sir? Ano ang sagot natin dito? Ayan, sige. Lahat po ba dito ano, mga March 2026 let takers? Or mayroon po ditong November 30? Sige nga, pa-comment ako ng November 30 or March 2026. Sige nga. Pa-comment ako dyan sa ano, check natin kung ano yung mga viewers si Teacher Seppi ngayon. March 2026 LPTs ba or November 30 LPTs? Ayan, sige pa-comment dyan sa chat box mga ma'am sir. Uy, ayan. Number 3 tayo, number 3. Dito tayo ha. Ang sabi diyan mga ma'am sir, principal natin 12,000 pesos. 880 daw ang annual interest for 3 years. So annual interest for 3 years. So 880 times 3 lang po 'yan mga ma'am sir. That is 2,240. Tama? Tama po. Ayan, 2,240 add lang natin 'yan sa 12,000, 'di ba? Ayan. So that means we have 14,240 which is
Ah, 12,000 plus tama ba ako? Tama ba ako? Wait lang mga ma'am, sir, 2640 pala ito, ayan. 26 pala yan, 26, I'm sorry, 26. So that's 14,640. Letter A tayo, ayan. March 2026, may November 30 tayo. Uy, may ano tayo, may ano kami ha sa November 30, may refresher course kami. Kaya message nyo ako sa mga November 30. Message me with November 30, okay? Ayan, kung March 2026 po, message me with March 2026 sa 50% discount natin, okay? Ayan, sige. Yes po. Ayan, pa-screenshot tayo mga ma'am sir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next po, element X has an electron configuration of 1s2, 2s2, 2p3. Based on the information, element X belongs to a or an or family. Ayan, inert gases, chalcogens, pnictogens, or alkali metal. Ayan. 14,000 po tayo, 14,000. 2,640 plus 12,000, that is, yes po, 14,640. Okay, ayan. Number 4 tayo mga ma'am sir. Ano daw yun? Pag sa element X has an electron configuration of 1s2, 2s2, and then 2p3. Ayan. Tandaan natin mga ma'am sir, yung outermost energy level niya is 2. O, diba? Ilan yung electrons niya? Ayan, 2 plus 3. So, 2 plus 3, that means 5. So, element X belongs to the fifth group. Okay? Ayan. So ano yung fifth group natin mga ma'am sir? Kung titingnan natin yung periodic table natin, ayan. Oy, andito yung periodic table natin. Ay, wait lang. Uy, ayun, lumabas. Okay, so fifth group dito tayo sa B group kasi yan siya mga ma'am sir. A tayo, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so nabilong siya dito sa nitrogen family or nictogen. Okay, nictogen or nitrogen family. That is letter, okay, ayan. So letter C tayo, nictogen. Okay, pa-screenshot tayo mga ma'am sir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan. Tandaan nyo yan, yung ano, pag electron configuration ang binigay sa inyo, yung outermost energy level, dalawa dito, in a case dito, 2 po yung outermost energy level. So ano yung mga electrons? Ilang electrons siya? May 2 at saka 3. So add lang natin yan, yung outermost energy level electrons, that speaks about the group of the element. Okay? Ayan, dun siya na belong. Okay? So in this case, nasa fifth group siya. So nictogen or nitrogen family. Pa-screenshot din ako dito mga ma'am sir. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next po tayo. Ayan. Dito tayo, dito tayo. Wait lang, wait lang. Okay, ayan. Baba lang tayo konti kasi ano, nahirapan ako mag-ano ngayon. Nanibago ako mag-coach. Ayan, tuldukuwet ang banta sa ginagamit sa paghihiwalay ng mga sugnay, parirala, pangungusap o salita. Is it clause, clauses, phrases, sentences, or words? Ayan. O, anong sagot natin dito mga ma'am sir? Eto siya mga ma'am sir. Meron tayong ano dito. Question sa ano, pabalik-balik to sa PR, sa ano ha, sa let. Yung isang question naman dito na paulit-ulit din siyang pabalik-balik sa let exams. Ang sagot naman do'n tuldukuit. Ang sugnay ay, hinihiwalay ng anong bantas? Ayan, 'yun naman ang tanong do'n sa isang question. Gano'n lang si PRC mga ma'am sir, kung hindi nila ibabalik yung ano, verbatim question, verbatim, babaliktarin nila. Okay, ayan. Sige, gano'n lang po mga ma'am, sir, kaya bantay-bantay po tayo. Kailangan natin i-review yung mga past, review questions. And of course, meron tayong review sa TCRC and soon magre-release po kami ng test bank, okay? Ayan, sa TCRC. Kaya, abangan niyo po 'yan, okay? Ayan, sige. So ang tamang sagot natin dito, of course, sugnay. Tuldukuwit or semicolon that is used to separate clauses. Okay, ayan, tuldukuwit, sugnay. Tandaan ha, sugnay, tuldukuwit, sugnay. Okay? Ayan, ganun lang po ang question dyan. Yung isa naman, baliktad dito, ang sugnay ay hinihiwalay ng anong bantas. Ang sagot naman doon, tuldukuwit. Okay? Ayan, screenshot tayo mga ma'am sir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next po, next po.
Her casual apparel at the business meeting was so inappropriate that she blanked to leave the room to change. That is forces, was forcing, is forcing, was forced. Ayan. O, anong sagot natin dito mga ma'am sir? Pa-comment po dyan sa chat box. Pa-comment po sa chat box. Ayan. Hello po. Good evening everyone. Magandang gabi. Pa-share po ng live natin. Pa-share po ng live natin. Pa-share po ng live natin. Ayan. Pa-share po ng live natin. Gusto niyo ng frame boards? Ayan, sige. Paabot niyo ng ano, abutin niyo ng ano, 500 shares yung live na ito. Pag umabot ng 500 shares, I'll be going to post free boards tomorrow. Gusto niyo? Ayan, gusto niyo po ba mga ma'am sir, gusto niyo ng free MacBoards bukas? Ayan, I'll be posting free MacBoards bukas pag umabot ng 500 shares yung live na ito. Ayan, madali lang po yan mag-share. Madali lang po mag-share mga ma'am sir sa mga groups ha. Ayan, okay. So ang tamang sagot natin, check natin dito mga ma'am sir. Okay, her casual apparel at the business meeting was so inappropriate that she blanked to leave the room to change by someone. O sino yung nagpaano? By someone. Okay? Pag ganito siya mga ma'am sir, sino nagpa-leave sa kanya? Someone. Okay? So by someone. So pag ganito, passive form tayo dyan mga ma'am sir. Okay? Passive voice tayo ng verb dyan. Okay. So, eto siya is present active, present participle active. So, wala na tayo kay letter C. Present simple active po si letter A naman. Was forcing is past continuous active. So, puro ito active mga ma'am sir. Active yan. Ito naman passive. Was forced. Okay? So, passive po ito. Ayan, nakuha niya? Ayan. So, ang tamang sagot natin dito is letter D. Ayan. She was forced to leave the room to change. Okay? Nakuha niyo mga ma'am sir? Ayan, oh, gano'n lang po 'yan siya. Letter A is simple present active, letter B is past continuous active, letter C is present continuous active, and letter D is past simple simple past passive. Okay? Ayan, screenshot tayo. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Next po. Do you think most persons in the company are happy in their jobs? No error. Anong sagot natin dito? Ano ang sagot? It's okay na ligwak tayo mga ma'am sir. At least natuto, di ba? Ayan. Rationalize naman ni Teacher Seppi. And then let's learn from our mistakes. Alam niyo ba mga ma'am sir, mas na ano tayo, mas nare-retain yung mga questions na mali yung sagot natin during drills and ratio kaysa sa mga questions na nakuha natin ng tama during drills and rationalization. Alam niyo po ba yon? That's according to psychology. Ayan, kaya mas maganda, ayan, i-try natin ang best natin. Huwag nating anuhin na tama lagi ang sagot natin sa drills and ratio with coaches natin. Okay? Kasi mas nare-remember natin yung sagot dun sa mali, sa question na nasagutan natin ng mali during drills and rationalization with coaches. Okay? Ayan. So, anong sagot natin dito mga ma'am sir? Ayan, oh, anong sagot, anong sagot? Yes po, letter B tayo mga ma'am sir. Bakit letter B? Bakit po letter B mga ma'am sir? Ayan, oh, yes, we just say person is singular. Person, we don't say persons. That's spoken or informal English. In technical English or informal English, person, one person. We say one person but two people na yan. Okay? We don't say persons, two persons. Okay? Ayan, we say one person, two people, three people, mga ganon. Okay? Ayan, so letter B ang mali natin dyan. Okay? So kung people dyan, dapat tama na to, their jobs, di ba? Ayan, tama na yan. So that means, eto siya is correct na yan. So that means letter B ang tamang sagot or ang mistake dito, which is the correct answer for question number 7. Screenshot tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, next tayo. The indigenous people of Pampanga, Tarlac, and Zambales are the Igorots, Mangyans, Aitas, or Dinagats. Ayan. O, sige nga. Okay, ayan. Anong sagot natin sa question number 8, mga ma'am sir? Question number 8 po. Question number 8. Ayan. Sige, sige. Question number 8, mga ma'am sir. Pa-comment ng mga sagot natin dyan sa chat box. Ayan, hello po. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening. Ayan. Sa mga gustong humabol sa ano natin, ha? 50% discount natin. Ayan. Message nyo lang po ako, mga ma'am sir. I-message nyo lang po ako. Ayan, pa-comment po ng mga sagot natin dyan sa chat box po. Ayan, dyan sa chat box, dyan sa chat box, pa-comment po dyan sa chat box yung mga sagot natin.
Ayan. Hello po, good evening everyone. Magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi. Okay, ang tamang sagot of course that is ay tas po nasa Zambales sa Pampanga, Tarlac and ito namang mga Igorots mga ma'am sir nasa Cordilleras po ito, okay? Ayan, Cordilleras, Mangyans, this is in Mindoro naman, okay? Ayan, Mindoro and Dinagat of course in Dinagat Island po 'yan. Dinagat Island. Okay, ayan. Sige. Pa-screenshot tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next po. Ayan, sa mga gustong sumali, mga ma'am sir ha. Ayan, naka-promo tayo. 50% discount sa mga gustong sumali. Hanggang November 20 lang po yung promo natin na 50% discount early bird promo natin. 700 ang Prof. and Janet hanggang final coaching niya. Ang major naman natin is 400 pesos. Ito po yung ano natin. Umpisa bukas, daily coaching na po tayo. Kaya message nyo po ako sa mga gustong sumali at umabol habang naka-early bird promo pa po, okay? Ayan, next tayo. Move on tayo. The teacher explained the lesson well, but Mark blank anything about the lesson. Don't understand, didn't understand, doesn't understand, or didn't understood. Ayan. O, anong sagot natin? Yes po, good evening po. Good evening, good evening, good evening everyone. Good evening po, good evening, good evening. Ayan. Hello po, hello, hello, hello. Good evening po, good evening. Ayan, sige po, sige po, sige po. Pa-comment po ng mga sagot natin, mga ma'am, sir. Ayan, hello, 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 good evening. Okay, ang tamang sagot natin diyan, mga ma'am, sir, is letter B. Okay, ayan. So, sabi diyan, the teacher explained. So, past tense na tayo, mga ma'am, sir, ha? So, past tense na dapat dito. Okay, past tense na dapat diyan. Now, wala na tayo dito, present po yan. Okay, ayan. Present sa letter C, present po yan. Don't and doesn't, that is present. Ayan. Didn't, of course, this is past. Pero, kaso lang, eto mga ma'am sir, wala tayo dyan. Didn't understand. Base form tayo. Do, did, or does. Ayan. Does plus base form tayo. Okay? Ayan. Plus base form tayo. Wait lang. Verb base po tayo lagi, okay? Ayan, so that means ang sagot natin letter B. Present po si letter A at saka letter C, so hindi sila sagot. And letter D naman, past ng D din, kaso lang nag-ano tayo, nag-past pa rin. Double simple past na tayo dyan ha. Do, did, does, plus verb base tayo. Okay, screenshot tayo mga ma'am sir. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next po. Ang wastong kahulugan ng waste not, want not ay maghintay, magtipid, magsaya, or magtrabaho. Anong sagot natin? For question number 10, ayan, key in lang po ng mga sagot natin. Huwag po mahiyang mga ma'am sir, magsagot dyan sa chat box natin ha. Huwag mahiya po. Ayan. Hello po, good evening everyone. Magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi. Okay, ang tamang sagot natin for question number 10, of course, mga ma'am sir, that is magtipid. Waste not, want not means magtipid. Okay, screenshot tayo dito. Screenshot tayo. Screenshot, screenshot. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next po, number 11. If the student has an average of 76% on his first two tests and has an average of 85% in his four tests, what is the final average? Oh, sige, try muna natin dito mga ma'am sir. Try nyo po muna, try nyo po muna. Try po, pasagot po mga ma'am sir. Pasagot, pasagot, pasagot. Ayan. Hello po. Good evening everyone. Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. Okay, ayan. So that is, eto mga ma'am sir ha, 2 tests ha is 76. So 2 times 76, ganito lang natin. That is 152. And then of course, apat na test na tag 85 naman po mga ma'am sir. That is 340. How much po ito mga ma'am sir? That is 492, 'di ba? Ayan, I-divide natin ito ng 6 kasi nga dito mga ma'am sir, 6 na test lahat 'yon. So 492 divided by 6, that is 8.
O, 8 ang nauna. So, 48 yon. 48 tapos 12, di ba? That is 82 po. Okay? Ayan. So, 82 po yan siya mga ma'am sir. 82 ang sagot natin dyan. Ang average niya sa anim na test, kung i-average natin yon, that is 82. Okay? Ayan. Dalawang 76 po. Multiply lang natin yan. 2 times 76 kasi first two tests, 76 ang average niya. So, and the next four test, that's 4 times 85 po. Okay, ang average niya 85. Ayan. Pa-screenshot tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next po. 30 days of September, April, June, and November. All the rest have 31 except February, which alone has 28. This nursery rhyme provides the memory cue on the number of days in each month of the year. This memory aid is called mnemonics, riddle, acronym, or proverbs. Ayan. Sige nga. Ah, 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 ah. Okay, ayan. Ilan, ilan mga ma'am sir? Ilan, ilan, ilan? Ay, ilan? Anong sagot? Anong sagot? Of course, that is, yes po. Number 12 natin, that is mnemonics mga ma'am sir. Nursery rhymes are also form of mnemonics. Okay, kasama dyan ang acronyms. Ano pa ba? Yan, okay? Ayan, sige, sige. Yes po, mnemonics po yan siya mga ma'am sir. Mnemonics, mnemonics, mnemonics. Next po. Joe is a great student. He blank. Ayan. Oh, rarely a test fails or rarely fails a test or fails a test rarely or fails rarely a test. Anong sagot natin dito mga ma'am sir? Ano ang sagot natin dito? Ayan, pakiin po sa number 13. Gusto ko makita yung mga sagot ng viewers natin tonight. Ano ang sagot natin dito? Ano ang sagot natin mga ma'am sir? Ano ang sagot? Ayan, hello po. Good evening everyone. Magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi. Okay, ayan. So that is, tandaan natin mga ma'am sir, pag, ano ba si rarely? That is adverb, di ba? Tandaan natin, subject, adverb, adverb plus verb. Okay, ayan. Okay, subject, ayan, plus adverb and verb tayo. Pero, ayan, pag isang adverb lang yan. Pero pag dalawang adverb, like for example, in this case, he rarely, ayan, rarely fails. Okay, tandaan natin yan ha, subject, adverb, at saka yung verb. Ngayon mga ma'am sir, pag dalawa yung pag dalawa yung verb like he has to fail. Oh, he has failed, okay? Ayan. So shall we say he has ito na lang, eaten. Yung mga sinasabi ng tawag nito, dalawa yung verb natin, subject, helping verb, ayan, and the main verb, 'di ba? Pag ganito mga ma'am sir, saan natin ilagay yung adverb natin? Tandaan natin pag dalawa yung verb dito natin ilagay. That is adverb here, okay? Yung mga nagsasabi na he has eaten already, okay? So that is spoken in formal English, okay? Pero pag technical English, ang adverb natin pag dalawa yung verbs, ilalagay natin in between. So we say, he has already eaten. Okay? Ayan. So we say, he has already eaten. Ito yung tamang ah, sentence pattern natin. Okay? Ayan. So, ganun dapat ang pagkasabi. Hindi, he already has eaten or he has eaten already. So, that's informal English. Okay? Sa technical English, he has already eaten. Dapat ganun ang pagkano. Pag isang verb, between subject and the verb. Pag dalawang verbs, ang adverb natin ilagay in between two verbs. Okay? Nakuha? Pa-screenshot tayo diyan mga ma'am sir. Pa-screenshot tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, next. Move on tayo. Number 14. A living organism thrives best in its geography, habitat, colony, or settlement. O, anong tawag natin dyan mga ma'am sir? Okay, ayan. Pag sinabi natin a living organism thrives best, saan sila nagta-thrive or nabubuhay or nagso-survive? Ayan, alin diyan mga ma'am sir? Saan, saan? Yes po, that is sa habitat. Pag sinabi nating habitat, lahat ng conditions is in good uh, state para yung isang living organism magta-thrive. Okay? Ayan. So, that is habitat. Habitat. Pa-screenshot tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next po.
Ang mga salitang saliw at gabay ay mga patinig, sugnay, diptonggo, katinig. Ayan. O, anong sagot natin? Number 15. Number 15, mga ma'am sir. Number 15, number 15. Ano ang sagot natin dito? Ayan. O, sa mga gustong humabol sa 50% discount natin sa March 2026 ha. November 30, meron din po tayo mga ma'am sir. I-message nyo lang po ako, okay? Ayan. Sige, sige po, sige po. Yes po. Ayan. Ew. Ay, that is diphthongo. Letter C tayo for number 15. Letter C tayo dyan. Ayan. Sige, pa-screenshot po. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next po, 16. What is the coefficient in the expression 18x cube y cube? Ayan. Ano daw ang coefficient dyan, mga ma'am sir? Ayan. O, anong tawag natin dyan? Or numerical coefficient or coefficient in the expression 18x cube y cube. Anong sagot natin dito? Number 16. Number 16. Ayan. O, anong sagot? Sagot, sagot, sagot? Yes, that is, pag sinabi nating 18x cube y cube, eto yung numerical coefficient natin mga ma'am sir ha, letter A tayo dyan. Eto naman, of course, tawag natin dyan sa kanila basis, 18x and y. Basis pang tawag natin dyan. Exponent naman yung 3 natin na nasa itaas. Okay? Pag coefficient yung number po. Number po, number, number, number. Okay? Ayan, pa-screenshot po, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan, sa mga gustong sumali at tumabol po sa 50% discount natin, daily coaching na po, umpisa bukas, 6 to 8 p.m. po yan. 6 to 8 p.m. mga ma'am sir. Message nyo lang pa ako, naka 50% discount early bird promo po yan mga ma'am sir, hanggang final coaching na yan, okay? Hanggang final coaching na po. Kaya message me mga ma'am sir sa mga gustong sumali. Daily coaching, weekly mock boards, pre-boards, pabaon blessings kasama na po dyan. Hanggang final coaching na yan. Okay? Kaya message nyo lang po ako mga ma'am sir. Okay? Ayan. Sige po. Hanggang dito na lang po muna si Teacher Seppi mga ma'am sir kasi mag-ano pa po ako sa civil service natin dun sa TikTok. Ayan. Maraming salamat. God bless everyone. This is Teacher Seppi. Message nyo pa ako mga ma'am sir. Ayan. Message nyo pa ako sa mga gustong sumali sa March 2026 50% early bird promo natin at saka yung November 30 po. Message niyo pa ako, okay? Ayan. God bless everyone. Good night. This is Teacher Seppi. See you tomorrow.